Tinanggihan ako ng nanay mo, Annalyn. Ayaw niya sa akin, dahil hindi niya makalimutan ng tatay mo. Tapos ano ngayon? May kasama siyang iba? Nagpapaligaw siya sa ibang tao? I've decided to try to win your dad back. Ayaw na ng tao sa'yo. Bakit ba pinagpipilitan mo yung sarili mo? Mom! Dahil mahal ko siya. I'll do whatever you like para lang ma-lift yung suspension ko. Please. Talaga? Anything? Conduct yourselves in a manner befitting of professionals. Kahit naglilinis ng sasakyan. Tutulungan sana kita. Pinakiusap sa akin ni Dr. Enriquez eh. Eh kaso, binasa mo ako eh. Kaya mo na yan. Go, Zoe. I've decided to win my husband back. Tulungan mo ko sa asawa ko. Pasensya na po ah. Kasi po, meron din po ako sariling problema. Robert, what the hell are you doing here? Pagkasama yan si Annalyn. Ma'am Moira, hinatid lang po ako ni Dr. niya. Hinatid? She's one of our doctors, Moira. Eh, since on the way naman yung bahay niya, di sinabay ko na. Sinabay? Ba't kailangan mo pang umakyat dito? Makikigamit sana ako ng CR. Eh, ikaw, ba't nandito ka? None of your business. Ah, gano'n. Pag ako tinanong mo, pwede. Pero pag ikaw ang tinanong ko, it's none of my business. Ang swerte mo naman. Hinahatid ka pa ng medical director pauwi. Check ko lang po yung CR ko. Sinabi ko na sa'yo na wag ka nang babalik dito. Hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Si Annalyn. At hihigamit lang sana ako ng CR. RJ, pwede ba? Tigilan mo na ako sa mga palusot mo na. Alam mo, okay na naman na makita tayong dalawa eh. Basta't wala tayong nasasagasaang tao, kaso meron. Bakit pa nandito si Moira? Inaway ka ba niya? Doc, okay na po yung CR. Ay, naku anak. Eh, may lakad daw yung boss mo eh. Kailangan na doon niyang umalis. Diba, Doc? Magkikita pala kami ni Dr. Meneses. Sayang naman po. Gusto ko kasi po sanang magmerienda din po tayo. Pakaswelo ko po sa pagkakibig po sa akin. Pero pwede ko naman i-delay. I-text ko na lang siya. Talaga po. Taka na po. Okay lang ba? Sige. Salamat po, Doc ah. Napakahusay ni Dr. Tanyagna. Oo nga eh. Alam niyang bawal makipagkita kay Lynette, ha? Ginagamit niya ngayon si Annalyn para makasimple siya ng punta rito. Eh parang ako rin eh. Brilliant, ha? Capital B, capital R, E. Ano nga yung spelling nun? Basta, matalino. Oh, pare, anong balita? Nahanap ko na yung pinahanap mo. Oh. Matandang babaeng may-ari ng kotse na yan. Single, walang anak. So, hindi mo nahanap kung sino manliligaw ni Lynette? May talyer yung may-ari ng kotse na yan. Kaya nung araw na nakita mo yung kotse na yan, pinahiram niya ito sa isa sa mga kliyente niya. Kaya, nag-research pa ako. Napull out ko yung record ng kliyente. Doktor ang pinahanap mo. Doktor? Roberto Jose Tanyag? Bakit may dala kang bulaklak? Huwag mo sabihin may gusto ka rin sa kanya. Di ba may asawa ka na?
Zoe, wait! What? Uwi na ako. I'm tired. Zoe, look, natuwa naman si Dr. Enriquez sa paglilinis mo ng staff room. Kaya mo naman pala eh. Bakit parang pinag-iinitan niya ako? And she likes to compare me with Annalyn. Eh kasi nga, lagi mong pinagtitripan si Annalyn. Zoe, don't get me wrong. Pero may point naman si Dr. Enriquez. Sometimes, you act like a brat. Feeling mo kasi you can get away with anything dahil father mo yung medical director. So, you hate me na rin. Kayo, lahat kayo, tingin niyo sa akin masama akong tao. Zoe, if I hate you, papabayaan lang kita mag-self-destruct. I'm just here to make you see your own red flags. Manang! Manang! No! Manang! That's dirty na po! Sorry. Kasi that's contaminated na po. You can get food poisoning or severe diarrhea from that. Ano ka mo? Naku, Manang. Sabi ko po, madumi na po yung pagkain na yan. Baka po sumakit yung tiyan nyo dyan or magkaroon po kayo ng LPM. Pwede rin po kayo magkaroon ng hepatitis A infection. Teka. Eto. Bili na lang po kayo ng malinis na food. Dami naman ito. Maraming salamat, Iha. You're welcome po. Sige po, ingat po. Wow! Ngayon ko lang nakita yung Zoe na may ganyan ah. Very green flag. Excuse me. I'm not a walking red flag all the time. I guess I just really have a soft spot para sa mga matatanda. At sana magkaroon ka rin ng soft spot para kay Annalyn. Yeah, right. Dok, tubig po muna kayo. Thank you. Alam mo, Nay, akala ko po talaga sa manliligaw mo po yung nakapark na sasakyan. Kay Mang Moira po pala. Dr. Santos, may manliligaw ang nanay mo? Opo! Ayaw niya nga po sabihin sa amin kung sino po eh. Tapos akala ko po makikita ko na po yung manliligaw niya kanina. Mrs. Santos, bakit ayaw niyo naman ipakilala si Annalyn sa manliligaw mo? Kasi po, hindi pa po ako sigurado dun sa manliligaw ko. Kaya, hindi ko pa pinapakilala sa anak ko. Pero sigurado naman ako na naiintindihan ni Annalyn yun. Di ba, anak? Kahit sa amin nga eh, hindi pinakikilala ni Lynette kung sino yung manliligaw niya eh. Pero okay lang, ha? Kasi kung ako tatanungin, Team Michael ako eh. Solid ako. Di ba, Labidabs? Ay, oo naman. Eh, alam naman natin mula sa pool. Eh, nandiyan na talaga si Michael para kay Lynette at kay Annalyn. At saka si Michael, walang sabit yun. Oo naman. At higit sa lahat, si Michael, walang kakambal na gulo yun. Oo. Di ba, alam na? Hindi, tsaka may cheer nga kami dyan. Ay, oo, may cheer kami. Give me an M, give me an I, give me a C, give me an H, E, L. Michael, Michael forever. Sabay na sabay. Perfect. Pero, kung nagpapaligaw si Lynette, ibig sabihin may chance yung isang lalaki na may gusto rin si Lynette sa kanya. Annalyn, bilan mo kaya ng merienda si Doc. Nakakayaong, wala ka man lang mapakain sa kanya. Ay, oo nga po. Sige. Josa, Cromwell, samahan niyo na si Annalyn. Di na. Big girl na yan eh. Kaya-kaya na niya mag-isa eh. Di ba sasama natin si Annalyn? Oo nga. Mamibiling merienda. Halika na, halika na. Sama kami. Sige, Nay. Sige, Wait lang po, Doc. Sige. Nakita ka ni Moira dito.
Baka mamaya kung ano na naman ang isipin nun. Wala naman siyang alam, Lynette. Bakit ka naman pinuntahan dito? Kasi humihingi siya ng tulong sa akin. Gusto niya magkabalikan kayong dalawa. Nung tumanggi ako, ayun, nagalit pa sa akin. Pinakita niya sa akin yung mukha ng babae mo. Yun yung pinakita ng investigador sa kanya at ang sinabi pa sa kanya, maghihiwalay daw kayong dalawa. Kaya ayun, umaasa na naman siya na magkakabalikan kayong dalawa. Pero sinabi ko na sa kanya na hindi na kami magkakabalikan kahit kailan. RJ, naaawa na ako sa asawa mo eh. Wala naman tayong relasyon pero nagigilty ako. Lynette, sa papel na lang kami mag-asawa. Hindi naman pwede pilitin ko sarili ko na mahalin ko siya. Kaya nga, sa ngayon hindi na muna tayo pwede magkita. Kasi nagkakasala lang tayo eh. Tapos meron pang ibang nasasaktan na tao. Pero Lynette, mahal natin ang isa't isa, di ba? Pero hindi sapat yun. Dahil sa mga ginagawa natin, may mga taong nasasaktan. Kaya pwede ba tama na? At sa susunod na gagamitin mo ang anak ko para lang makapunta dito, lalayas kami. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Annalyn, mukhang close na ulit kayo ni Dr. Tanyag, ah. Oo nga, anak. Kamusta na nga pala kayo? Ano na ang lagay niyong dalawa? Parang gano'n na nga po. Parang close po talaga kaming dalawa. Ang bait niya po sa akin kahit wala po sa trabaho eh. Di ba nga po, hinatid niya pa po ko pauwi kanina. Minsan nga po, nisip ko parang anak po yung tingin niya sa akin eh. Di close na nga kayo ulit, ha? Ay, teka muna Paano kung magkagusto si Dr. Tanyag sa nanay mo? Ninang, imposible pong mangyari yon dahil may iba pong gusto si Dr. Tanyag. Hindi ako naman ko yung mga what if lang naman yung tanong ko eh. Paano kung manligaw si Dr. Tanyag sa nanay mo? Alam mo, Annalyn, hindi imposible yun eh. Kasi maganda naman yung nanay mo. Ay, oo. Oo. Ninong, imposible nga pong mangyari yun dahil may iba pong gusto si Dr. Tanyag. Di ba yun nga po yung pinag-aawayan po nila ni Ma'am Moira? Okay, ganito. Ibahin natin. Yan. Paano naman kung yung nanay mo ang nagkagusto kay Dr. Tanyag? Ay, pwede. Pogi si Dr. Tanyag. Oo. Pogi yun. Alam mo yan. Ninong, mas imposible pong mangyari yun. Hindi po magugustuhan ni Nanay si Dr. Tanyag kasi may asawa po siya, si Ma'am Moira. Tsaka, kung magkakagusto man po si Nanay kay Dr. Tanyag, ako ang unang kukontra. Ang pangit naman po na sisirain po namin yung pamilya ni Dr. Tanyag. Oo, tama ka. Tsaka, ayoko din po imagine na magiging kapatid ko si Zoe. Oo nga. Kaya, wag na wag yun na pong imagine niya. Dahil hindi po mangyayari. Tama ka naman din, anak ko. Hindi pa ba? Sige na. Ang galing mo talaga. Madali. Hello po. Nay! Si Dr. Tanyag po. Asan? Kasi may emergency daw kaya umalis na siya. Ha? Sayang naman po yung binili namin. Ay, hindi na. Sayang. Kaya nagugutom ang ninang mo. Kaya kainin natin ito. Sayang nga. Baka na natin yan. Ito sayang. Sarap nito. Ganon. Ito, gusto ko po yan. Sarap yan. Oo. Saka tuturo, no? Sarap. Kaya isa pa nga, pare. Lynette, ano bang kailangan niya si Josa? Sige, mamaya. Mag-text tayo, ha? O sige, bye-bye. Michael,
Pasensya na ha. Kailangan ko na umuwi kasi may lakad pa kami ni Diyosa. Ha? Gusto mo, hatid na kita ngayon. Naku, hindi na. Salamat dito ha. Basta babalitaan na lang kita, ha? Mauna na ako. Teka, yung offer ko, pag-isipan mo maigi. Oo, pag-iisipan ko. Sige, mauna na ako, ha? Ingat ka. Kanina kasi, may tawag ng tawag sa kanya kasi ang kulit. Tinanong ko si Lynette, sabi niya si Diyosa. Pero nung tinawagan ko naman si Diyosa, wala naman silang lakad eh. Annalyn, kilala mo ba kung sinong manliligaw ng mama mo? Wala naman po siyang nababanggit sa amin. Ay? Annalyn, bakit? Si nanay po yun, oh. Sino kasama niya? Tara, puntahan natin. Gusto ko malaman kung sino kasama niya. Tatawagan ko na lang po muna siya. Ang daya mo, Lynette. Sabi mo, hindi mo ko kayang mahalin dahil sa tatay ni Annalyn. Tapos yun pala, ibang lalaki lang ang gusto mo. Hindi lang basta ibang lalaki. Yung pamilyadong boss pa ng anak mo. Lola, 140/80 po yung BP ninyo. Medyo mataas po yun, ha? Tsaka based po sa lab results, meron na po kayong stage 2 hypertension. Kailangan pababain po natin yun para hindi po kayo magkaroon ng mga mas malala pang mga sakit, katulad po ng stroke or sakit po sa puso. Lola, narinig niyo yun, ha? Huwag na makulit. Ituloy-tuloy niyo lang din po yung pag-inom po ng maintenance medications niyo po, ah. Importante din po na mag-exercise po kayo para makapagbawas po kayo ng timbang. Importante din po na meron po kayong adequate hours of sleep, mga 7 to 9 hours of sleep po. Tsaka kumain din po kayo ng heart-healthy foods. Tawag po namin doon yung The Heart's Delight Diet. Tsaka wag na rin po kayo manigarilyo, ah. Kuha niyo po yun, Lola. Tigilan niyo na. Ang kulit niyo rin kasi. Hindi pa kayo natutulog ng maaga. Kakatuwang AIDS niyo. Oo na, Apo. Susundin na kita. Basta, Lola, makinig po kayo sa mga sinabi ko. Tapos check up na lang po tayo ulit. Salamat po, Dok. Dok, ang bata-bata niyo, ang ganda-ganda niyo pa. Thank you po. Salamat po ulit, Dok. Sensya na po, Lola. Ingat po kayo. Ang cute na maglola, no? Alam mo, Dok, ganyan na ganyan kami ng lola ko dati. Ay, Dok, buhay pa ba yung lola mo? Siguro, mabait din yun. Kasi mabait nanay mo eh. Dahil marunong ka nang magbasa, ha? Matalino ka! Hindi para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin para sisingilin ko yung nanay mo sa lahat ng sakripisyo ko na binigay sa kanya sa tatay niya inutin! Anong gusto ninyo? Wala tayong ilaw, magamot yung nanay mo. Hindi pwede nga eh. Amin mo doon sa akin! Amin mo doon! Alika na, lumabas ka! Lumabas ka! Hindi ako naging close sa lola ko, eh. Sad naman, no? Kasi alam mo, ang mga lola, kakampiyan ng mga apo eh. Hindi rin kasi naging maganda yung experience ko sa kanya nung bata pa ako. Kaya okay na rin yun na wala kaming balita sa kanya. Actually, since nag-graduate ako ng high school, wala na kami balita sa kanya. Anong balita? Eh, nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Eh, hindi niyo ba siya hinanap? Parang awan niyo na po. Wala na po ako makain. Pampagkain lang po. Wawa na po kayo. Pampagkain lang po. Kayo sa akin. Kasi nanay, wala kami pera eh. Pampagkain lang po. Kasi nanay, wala talaga eh. Pagkitin naman po. Nay! Bili po kayo ng pagkain tsaka inumin. Maawa Pasensyahan niyo na muna. Maraming salamat, Ama.
Maraming salamat sa ipagpalaan niyo ng Diyos. 20? Dami-dami mong sinasabi, yabang-yabang mo, barat ka naman pala. Wisit! Moira, anong ginagawa mo dito? Before you say anything, I just wanted to apologize for the way I behaved the last time we spoke. Uminit kasi ulo ko dahil may hinihingi akong favor kay Lynette, pero hindi niya ako pinagbigyan. Gusto niya magkabalikan kayong dalawa? Nung tumanggi ako, ayun, nagalit pa sa akin. Pinakita niya sa akin yung mukha ng babae mo. Yun yung pinakita ng investigador sa kanya at ang sinabi pa sa kanya, maghihiwalay doon kayong dalawa. Kaya ayun, umaasa na naman siya na magkakabalikan kayong dalawa. Peace offering. Thank you, pero kumain na ako. It's okay, you can save it for later. May sasabihin ka pa ba? Busy ako. I just wanted to tell you that I decided not to give up on us. Naging confrontational ako dati, nang-aaway. And I realized I cannot win you back by fighting with you. Moira, if you think na iuurong ko yung annulment, Please, let me finish. Robert, I can change. I can go back to the old Moira that you fell in love with before. All I'm asking is that you give me a chance. You don't have to say anything. Just think about it. Thank you, Robert. It's all I need. Have a nice day. Lynette, ha, mamaya. Si Cromwell nagayaya. Doon sa Parisan lang. Di ba birthday niya nga? Pero tayo lang, tsaka si Annalyn. Nako, si Annalyn, alam mo naman yun, napaka-busy sa trabaho. Ay, nga pala. Nasabi na nga pala ni Labby Dabs na nag-usap na sila ni Annalyn kagabi. Magkikita sila ngayong tanghalian at ititreat niya na si Annalyn sa labas. Talaga? Ay, naku, alam mo ba? Napakaswerte talaga ng anak ko, no? Kasi kahit na lumaki siya na walang tatay, nandiyan naman si Cromwell tsaka si Michael para sa kanya, di ba? At nandiyan na naman si Dr. Tanyag na umiepal. Ayan. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, baka ikaw makuha ka sa pangungulit nun. Ako? Oo, ikaw. Huwag mong kakalimutan, daig ng makulit ang gwapo. Eh si Cromwell nga hindi naman kagwapuhan. Milya-milya ang inilayo kay Dr. Tanyag. Pero sa pangungulit niya, nakuha niya ako. Si Dr. Tanyag pa kaya? Gwapo na, makulit pa. Sinasabi ko sa Lynette, kilala kita. Alam mo, Josa, hanggat kasal si Ma'am Moira at si RJ, wala siyang pag-asa sa akin. Tandaan mo yan. Sana. Oh, Michael. Napadalaw ka. Kamusta ka na? Ako? Hindi ako okay. Ikaw, kamusta ka? Kamusta kayo ni Dr. Tanyag? Kayo na ba? Alam ko na ang tungkol sa inyong dalawa. Alam ko na siya manliligaw mo. Lynette, mauna na muna ako sa Paano mo nalaman? Hindi na importante yun. Sagutin mo lang ako. Bakit siya? I mean, of all people, bakit si Dr. Tanyag? Lynette, alam mo na may asawa at anak yun, di ba? Michael, hindi madaling sagutin yung tanong mo. Subukan mo. Pipilitin ko intindihin.
Sa dinami-dami ng lalaking pa pwedeng manligaw sa'yo? Sa asawa pa ng dati mong boss? Ano ba, Lynette? Pinipilit ka ba niya? Michael, hindi. Ayun naman pala eh. Bakit? Alam mo, mali yung ginagawa niya eh. May asawa siyang tao. Dapat tigilan ka na niya. Pupuntahan ko siya at kakausapin ko siya. Michael, sandali. Please, wag na. Bakit? Kasi baka mamaya mag-away lang kayong dalawa. Kasal pa sila ni Moira. May karapatan siya malaman kung ano kalokohan ginagawa ng asawa niya. Tatawagan ko si Moira. Michael, wag! Magkakagulo kapag nalaman ni Ma'am Moira yung tungkol sa amin ni RJ. RJ? Yun ba tawagan ninyo, Dr. Tanyag? Bakit kayo na ba? Michael, hindi. Hindi nga kami. Ayun naman pala eh. Wala naman pala kayong relasyon. Wala siyang hawak sa'yo. Bakit mo ako pinipigilan, Lynette? Ano ba meron sa inyong dalawa? Akin na yan, tatawagan ko si Moira. Michael! Michael, please! Nakikiusap ako sa'yo. Mo tatawagan si Ma'am Moira. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit? Sabihin mo nga sa akin, Lynette, anong totoo? Kayo na ba? Sabihin mo sa akin, isang tawag ko lang kay Moira, malalaman niya ng katotohanan, Lynette. Ano? Michael, please. Si RJ. Siya yung totoong tatay ni Annalyn. May tatanong po sana ako sa inyo, kaso medyo personal po eh. Okay lang po ba? Ano yun? May gusto po ba kayo kay nanay? Paano kung hindi kayo ianal ng korte? Saan lulugar si Lynette? Pinapaasa mo lang siya eh. At the end of the day, ganun pa rin yung ending. Ano nangyari? Nabangga ko siya. You stay away from her. Kung ayaw mo makarating sa pamilya mo ang mga kalakuhan mo. Hindi ako makahinga.